May-ari ng Diwata Pares Overload inaresto. Disclaimer, ang mga larawan o video na mapapanood nyo ay hindi pag-aari ng uploader. Ito ay ginagamit para sa isang impormasyon, credits to the owners. Hello guys, mainit-init pa at usap-usapan nga ngayon sa social media ang ginawang pag-aresto sa may-ari ng sikat na parisan sa May Pasay na si Deo Balbuena o mas kilala sa tawag na Diwata sa social media. Ang nasabing dahilan ng kanyang pag-aresto ay may kinalaman sa kaso niya pa noong 2018 na slight physical injuries na nooy ikinaso sa kanya. Ayon naman sa Pasay PNP person Captain Mark June Anaviso, ginawa nila ang pag-aresto kay Diwata ay umaga ng April 16 pero agad naman nakapiyansa si Diwata sa halagang 3,000 piso. Ang video nga guys na kumakalat ngayon sa social media ay ibinahagi ng Pasay PNP kung saan makikita na binabasahan si Diwata ng Miranda rights na siyang protocol kapag may taong hinuhuli dahil sa pagkakaroon ng pagkakasala. Caption nga sa post, panoorin social media personality at vlogger na si Diwata inaresto dahil sa kasong slight physical injuries. Matatandaan na naging laman si Diwata lagi ng social media dahil sa dami ng vloggers ang laging pumupunta sa kanyang parisan at marami ding mga content creators na ginagawang content si Diwata araw-araw. At eto nga guys no, naging usap-usapan din ang pangalan ni Diwata matapos maging bahagi ito ng sikat na kapamilya serye na Batang Quiapo na kung saan ang naging role niya dito ay isa ring may-ari ng parisan. Marami naman mga netizen ang nagulat sa balitang pagkakaaresto nga rito kay Diwata, kaya naman marami sa mga ito ay nagkomento na tila maraming mga netizen ang naging dismayado sa nangyari kay Diwata. Nakakaloka nga guys ang Pilipinas no, Diyos me naman, for sure isa sa mga kalaban niya sa negosyo ang may pakana ng lahat ng to. Grabe ang lakas ng puwersa ng inggit, pwera usog, hanggang dyan lang kaya nilang gawin. Wag na sana umabot sa matinding dahas. Kawawa si Diwata, ayon ito sa isang commentator. Grabe naman kayo, naghahanap buhay yung tao, kahit anong gawin nyo, mapapabagsak nyo lang sa Pilipinas, bawal umangat, kaawa-awa ang mahihirap sa inyo. Dati pa po ata yan noong panahon ng naligaw siya ng landas, huwag nyo siraan kung di nyo kayang higitan, lahat ng tao pwedeng magbago, buhay proud of you Diwata, sabi ng isang commentator. Anyway guys no, bakit nga kaya sa bansa natin hindi yung mga salot na holdupper ang pagtuunan na lang ng pansin no, hindi yung taong namumuhay naman ng maayos. And it's an old case since 2018 sa Pasay City, slightly physical injury nga ang kaso. Ang batas ay batas which is nakalabas naman siya dahil 3K lang naman ang piyansa at hindi involved ang parisan. Matatandaan din nga na nitong mga nakaraang linggo lamang ay muling nag-viral si Diwata matapos i-clearing ito sa Pasay dahil di umano sa nagdudulot ng traffic ang kanyang parisan dahil na rin sa dagsa ng mga tao para matikman ang kanyang mga paninda. Nakipag-ugnayan naman si Diwata sa mayor ng Pasay at doon na nga binigyan siya ng 2 buwan para maging maayos lahat ng kanyang papeles para sa kanyang negosyo. At nitong mga nakaraang araw nga guys is muling pinag-usapan si Diwata matapos nitong i-anunsyo na opisyal na siyang magiging parte ng hit kapamilya teleserye na Batang Quiapo. Nagbahagi din si Diwata ng ilang mga litrato sa social media na kung saan kasama nga ang aktor at bidang si Coco Martin, Ivana Alawi at iba pang cast ng teleserye. Dati sabi-sabi lang pero ngayon si Diwata talaga ang nakakapagpatotoo na dito sa Pinas bawal kayo yumaman dahil madami ngang inggit. And sana nga guys is hayaan na lang nila na maghanap buhay yung tao. Marami din namang mga standby na lasinggero, yun ang pakialaman nyo. Go 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 Diwata, I'm proud of you sa ginagawa mo. God bless you. Sana maging maayos pa itong pangyayari na paghuli dito kay Diwata nga guys. Sino po ang ayaw kang umangat? Nakakalungkot isipin. Bawal yumaman sa Pinas, sakit sa puso ang mga inggitera at
inggitero. Anyway guys, noon pa naman yung pagkakaligaw ng landas nitong si Diwata. Pero at least naman ngayon is bumangon na nga siya, lumaban siya sa hamon ng buhay, nagtiis sa hirap ng buhay hanggang sa umasenso nga sa pansarili niya lang na walang tinatapakang tao. Sana ganun din yung mga nawawala na ng pag-asa sa buhay, walang imposible kasi nga may gumagabay naman sa atin kaya wag tayong maninira ng ating kapwa. Na mahirap pa nga dyan guys is sinama na ang inggit sa kapwa. Ayaw nila na makita na nagbabago at kayang itayo ang sariling buhay na umangat ng alang tinatapakan o nababato. Maayos na nag-business, sana naman na umayos din sila no guys no. Lahat tayo may pamilya at gustong umangat, umasenso at na magwo-work ng legal dahil nagbabago na past is past kung kaya naman na nagbago na nga itong si Diwata. Anyway guys, kayo ano ang inyong mga suggestion or ano ang inyong mga komento, ano ang inyong mga reaksyon sa pagkakahuling ito kay Diwata na since yung case naman niya is 2018 pa naman and nakapagpiyansa na rin siya. Ngayon nga na umangat siya, ngayon siya hinuli talaga, ngayon na siya ay nakaluwag-luwag or ngayon na siya ay kinikilala na ng mga tao. Isang sikat na siya na isang may parisan nga sa Pilipinas. Kung ano guys yung inyong mga komento, just comment down below at ating pag-usapan. At kung di pa kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, kindly hit the notification bell, right, and share. Maraming salamat sa walang sawang suporta. Hanggang dito na lang. God bless and ingat po ang lahat.